Ransack goes first, 45 seconds. This is the final, the bump breakdown. Let's get it. High fall. 20 seconds, let's go. Bang on it, bang on it, bang on it. Let's go. In 5, 4, 3, 2, 1. Next up we got King Bachelor, 45 seconds, let's go. This is the final round 1. Let's get it, let's get it. Yahoo! 20 seconds, let's go. Let's go. Yeah. 2 and 1. Round 2, Ransack goes first, 45 seconds. Let's go. Here's the finals. Let's go. Seconds left. Let's go. Let's go. Beat the finals. In 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Advantage round 2. Round 2. Let's go get back there. This is the last round, the bump breakdown, open front category, final round. Ransack goes first. Let's go. DJ Mercy, do it the Buster way, nigga. Everybody lift your shovels. Let's go. It's time for another burial. It's Whiphead.
Championship matches. Let's go. 45 seconds. Let's go. It's time for another burial. This is the finals. This is the finals. Let's go. Ay, ay, ay. Kind of scenario. Me and Bob is married though. Me and Bob and married though. Side, you think I'm scary? And that concludes our open chrome category. Okay, explain lang namin bago kami bumoto. Para lang din clear sa ating lahat, para hindi tayo tataka, oh, bakit siya yung nanalo, bakit yun? So, explain lang dahil, alam niyo naman, yung judging namin is isang part lang. So, hindi namin siya pwedeng i-judge ng kabuuan. Kasi kung i-judge namin ng kabuuan, magiging iba yung vote namin. Okay, so ito yung sa akin, based on material, ginudge ko siya sa yung in connection with get off, tapos yung variation, yung pagkakaiba-iba ng gamit. Hindi lang siya nanggagaling sa arms, nanggagaling siya sa legs or sa chest, sa body. So, hindi ko siya tinignan as yung ano yung usual na entry point. So kasi, saan yung na ba yung vote ko? Okay, so yun yung tinignan ko. Okay. Yung strength ng binoto ko, iba-iba yung entry point niya kung paano niya gamitin yung material. Tapos, na-amplify, for example, chest pump lang siya. Sobrang simple lang ng chest pump. Lahat tayo nagagawa natin yung chest pump. Ang kinaibahan lang sa kanya, merong pinanggalingan kung bakit siya nag-chest pump. Or kung bakit siya nag-arm swing. Meron siya, boom, kaya siya sumunod. Or meron siya, boom, kaya nag-roll yung ulo niya. So kaya ako siya binoto kasi lahat ng part ng get-off niya may connected na material. Tapos nagsa-stop siya, pag dumating siya dun sa moment na gagawa na siya ng combo, nag-stop na yung material niya, pati yung get-off niya nagsa-stop na. So yung sections niya nag-build up bago siya dun sa long part. Kaya yung boto ko dun sa taong yun. Yun sa akin guys, again, medyo mahirap i-judge yung character kasi lahat tayo meron. Lahat tayo may identity nung kung paano tayo mag-crop. Pero yung pagka-judge ko nun is that kung paano niya, binavariate yung approach ng character niya na hindi lang, kasi minsan kasi kadalasan yung natin, when it comes to battle, kailangan mag-kill me, ganito. Pero yung binoto ko, medyo mas na-variate niya kung paano niya i-deliver yung message niya. And even kahit sa may mga siya, hindi siya basta for me, yung nakita ko sa character, hindi lang siya basta nagmamaterial. Meron siyang pinupunto, meron siyang ginagawang statement. Tapos, yung isa pang nakita ko rin is that minsan kasi sa sobrang hype natin, tapos sa sobrang ikli lang ng time, urgent natin na kailangan mo bumeto. Pero minsan, tulad nung lagi tinuturo sa akin ni Gwete, hindi kailangan lagi yung get off yung play. Kasi hindi lagi kailangan gano'n. I mean, pwede siyang laruin kung paano yun siya atakihin. Pero yun, mas nag-glue lang kasi yun pag sobrang solid or sobrang puro, hindi naman puro, sobrang genuine or yun, sobrang deliberate or mas may conviction yung character nyo, nag-glue lahat ng ginagawa. Yun. I guess, coming from that, parang binoto ko yung binoto ko dahil sa get-off yun. Na naggaling din dun sa character. Parang locked in talaga siya. Tapos intentional siya with it. Maganda rin naman yung sa get-off ng kabila. Pero kasi yung get-off meron din siyang, hindi lang, it's not
you do a jab, pero it's how you do the jab. And like how yung nanalo for me was parang talking and convincing na parang ako yung nanalo dito with his get-off is like, kumaga andun yung intensity, andun yung intention. So, kaya nanalo yun. Para sa musicality, actually parehas na naman lang. Mataas yung musicality. Kasi maganda yung tenga ng parehas. Ang sa akin lang, yung binoto ko mas naglalanding ng maigi yung phrasing niya, yung texture niya, in terms of kunyari pag-bass pa siya, pag-snare pa siya, pag-hi-hats pa siya. Parang it matters so much how you use your basics or how you use your in-betweens na pumapakit siya sa music, hindi dahil tinatamaan lang natin siya. Tapos parang may mga point na, kahit minsan ang karamihan sa atin, pag nag-hit ng musicality, laging mostly sa build-up going in. Tapos pag paakyat na yung feeling, parang bahala na. Yung sinasabi ni Kuya, pinakaya mo pa rin i-catch yung get-off mo kahit na hindi kahit umaano ka rin. I mean like, hindi kasi pag umaakyat yung pakiramdam natin, minsan yung rhythm na lang talaga yung kinukuha natin. Kasi up there na. So parang kung nasasalo mo siya in an end, tapos nakukuha mo pa rin yung kahit marami kang rhythm patterns na binabagsakan, pero kung nati-texturize mo yung combos mo yung between, or yung what you need to say sa narinig mo sa music, parang mas convicted yung ginagawa mo, mas masterful yung tenga mo in terms of listening to the music. Kasi meron din mga music na parang groovy yung bagsak. Meron mga music na parang ang gano'n lang, gano'n. Yun lang yun. Kaya yung person na yan, yung binoto ko. Kasi parang yung mastership yun. Doesn't mean na hindi masterful yung musicality. It's just that it made more sense. Yun. So, hindi na ako. So, yung sabi ko dun sa Masarap ang video is yung timing is parang kalapit siya ng musicality. Pero paano pa parang sila magaling ng musicality. So, may sa squad. Parang binabasa ko sa texture. So, kung ano yung hindi pa na-judge. So, kung pareha sila marunong mag-musicality. So, tinignan ko yung texture. Kung sino yung para sa akin walang sinayang na time na kinain niya kada section. Which is yung isa, pinapalaman niya bago niya tapusin. Pero yung binoto ko is yung walang sinayang na lahat talaga kinain. Kinain niya, boss. Kinain niya lahat ng binigay na oras sa kanila. Boy, yan lang guys. Sa akin, ever since naman hindi ako nag-judge ng per round kasi it's how consistent you are from the very start. So, hindi, pinupunusan ko kasi siya na parang 3 points, tapos 4 points, tapos tumak to 0 ako ng count. Hindi. Oo. So, nagpapatong siya. So, kung gaano ako consistent giving new every round, tapos hindi lang siya one time big time na may ginawa akong isang okay, tapos yun na yun. So, binoto kasi kung binoto ko yung yun. Based dun sa hirap eh. Kasi yun nga, how consistent dun sa ginagawa niya na nag-make sense yung travel. Nakita niyo naman kanina yun. So yun, yung makikita niyo sa road kanina. Ayun, yung explain ko lang po yung sa combo, yung judging ko. Overall siya, hindi siya per round. So, explain ko lang. Okay, yung sasabihin ko lang yung naging butas, kung ba't ko binoto yung binoto ko. So yung naging butas ng kalaban niya, kung ba't ko mas binoto yung binoto ko. Tapos yung butas is, yung packet nung hindi ko binoto is, yung packet ng combo niya, nasa harap lang lagi. And napipil ko na nag-autopilot na yung katawan niya, na movements lang siya sa katawan. Okay, tapos napipredict ko na kung kailan mag-end, napipredict ko na yung sequence ng combo niya. Whereas yung sa pinoto ko, unpredictable siya kasi may mas mabigat yung character kaysa sa technicalities ng combo niya. Tapos, nag-iiba-iba ng packet, and then yung pag nag-judge kasi ako ng combo, hindi lang siya sa pag-end ng arm swing or pag-end ng explosion. Yung kasunod mong gagawin after ng combo, mas importante sa akin yun. Kasi kapag ang ginagawa natin sa combo, create bato, tapos stamp chest of arm swing, magiging
magiging generic yung sayo natin, nagiging predictable. So kapag kunwari, nag-end ako ng arm swing ng pakaliwa, tapos ito yung body movement ng katawan ko, pwede yung isunod na bang na ito ng katawan. Gets? So yun, after back, yun. Ayun. So yung combo, ayun. So yun, mas binoto ko kasi mas nalalaro niya, predictable yung combo niya, and more on storytelling, which is mas higher form ng creativity. Whereas yung sa kalaban niya, isang packet na lang yung combo niya, tapos yung entry point, isa na lang din, at tapos napipredict ko na yung sequence ng gagawin niya. So, ayun. Magka-countdown na ba ako? Now, for the most exciting part of tonight, we got the announcement of our champion. Starting with our material, we got 3, 2, 1. Ransa. For our character, we got 3, 2, 1. Kid Magnus. For our get off, we got 3, 2, 1. We got 2 points for Magnus, 2 points for Ransack and 1 point for Kid Magnus. For musicality, we got in 3, 2, 1. We got Ransack 3-1. In judges for fighting in 3, 2, 1. 3-2. Down to our last 2 points. Sabay na daw. For combos and traveling. In 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, your champion for the book breakdown from North Southern Qualifier of Armory, Ransack. Congratulations, you qualify for the main event from War 7. Congratulations as well, Kid Magnus, for bagging finalists. Let us call both our finalists and our champion forward to have a picture with our judges.